bakit si Commodore Tariela lang ang ating pinupuntiri rito when the Department of National Defense... Kasi siya lamang po, Mr. President, ang gumawa ng caricature. Tinatanong ko nga po, yung po bang iba, yung apat na binanggit ko kanina, na may karapatang magsalita para sa ating bansa, gumamit ba sila ng ganong pamamaraan? Yun lang po yung tanong. Pero siguro po, isasagot nyo, hindi. So, ano po naman, bakit naman... Mr. President, pati ang embassy ng China naglalabas ng caricature din eh. China News, Mr. President, talagang ganun po yun eh. Iba po yung lampun, iba po yung caricature na nilitaw po ng mga editorials. Kagaya po sa atin, sa ating bansa, kung ano-anong caricature, kung ano-ano, para lamang i-dramatize po yung kanilang gustong puntahan. Pero ang pinag-uusapan dito, si Commodore Tariela lang ang gumamit ng caricatures bilang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Mr. President, alam naman natin yung China News hawak ng Communist Party of China. Sino po bang may hawak ng ating mga news sa Pilipinas? Wala namang lalabas na hindi aprobado o merong go signal. Meron po akong record ng mga patutsadahan, Mr. President, from January 1 hanggang kahapon. Ito po, January 1, nanggaling po sa ating iginagalang na senador. January 9, galing po ay Commodore Tariela. January 10, Tariela na naman. January 12, Philippine National Maritime Council. January 13, Representative De Lima. January 15, Commodore Tariela. January 14 and 15, Commodore Tariela. January 16, Tariela pa rin. January 16, Representative Shell Jokno of the House of Representatives. January 17, National Maritime Council. January 19, Akbayan Party List. January 20, Senator Ontiveros, posting on her FB. January 22, Tariela na naman. January 23, again, Senator Ontiveros and Strat-Based Institute. January 23 again, nasama po kayo, Senator Kiko. January 24, Tariela na naman. Napakarami po. Tatlo yung kay Tariela on January 24. January 25, Senator Erwin Tulfo. January 26, si Tariela na naman po. January 27, si Tariela na naman po. Sa tuwing ganito ang ginagawa natin, sagot ng sagot po ang Chinese Embassy. So wala na pong katapusan na pag-iringan at pasaringan na po ito, Mr. President. Ito po bang tagal ng pagpapatutsadahan na to, Mr. President? Nakakahuli po ba tayo kahit na ilang kilong galunggong lang sa West Philippine Sea? Bumababa po ba ang presyo ng bilihin nang dahil sa patutsadahan na ito? Ito po ba'y makakatulong sa atin? Kagaya po ng pinost ko kanina, yung po bang nasusunog na gusali? Para mapatay mo yun, sasabuyan mo ba ng gasolina? O bobombahin mo ng tubig na malamig, Mr. President? Ito lamang po ang pinakapunto rito eh. Mr. President, wala po akong ginagawa para depensahan ang China. Ang ginagawa ko po para magkaisa tayo, hanapin natin ang talagang paraan, paano natin lalong palakasin ang paninindigan na to at magsimula tayo. Sana po, maitala natin sa lalong madaling panahon yung mapa ng West Philippine Sea at magkaisa tayo ngayon. Ipilit natin yun. Pero kung wala pa po yun, yun nga po, puro ang tinatawag po natin ay megaphone diplomacy na hindi po nakakatulong kahit paano natin kwentahin, Mr. President.